Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nakakatakot, bagamat ang dalawang itim na anino na ito ay mga anino lamang ng Dharma. Ang espesyal na sugo ay halatang anino lamang ng Dharma. Ang mga ito ay napakalakas na halos hindi na makilala. Wala siyang sinabi ngunit sa pangkalahatan ay hindi itinanggi ang pananaw. Oo, espesyal na sugo, ang aming mga tao ay nanunood mula sa labas, at marami sa kanila ang nasugatan sa resulta ng pagsabog, kaya't sila ay umatras hanggang sa kung saan sila kanina pa, nagmamadali ding sabi ng captain ng original team sa oras na ito. Siyempre, ang mga salitang ito ay sinadya upang ipagtanggol ang aking sarili at lumayo, ngunit mayroon ding isang pahiwatig ng paalala sa kanila. Alam ko, malamig na sabi ni Heifeng na sobrang kinakabahan pa rin sa loob. Una, halatang napakalakas ng target ng tulong at ng kalaban niya, kapag pumasok sila sa dagat ng dugo, hindi lang nila kailangan harapin ang mga formation monsters na tinawag nila, kundi kailangan din nilang iwasan ang natitirang lakas ng pagsabog sa proseso. Walang nakakaalam kung aksidenteng masasaktan siya sa susunod na segundo. Tsaka, kahit na tinakasan nila ang mga ito at nalampasan ang mga halimaw, maaaring hindi sila madaling magligtas. Ang antas ng agwat sa pagitan ng dalawang panig ay talagang napakalaki, sabay-sabay silang sumugod, sa katunayan, tiyak na makakatulong sila, ngunit ito ay tulad pa rin ng dalawang hari ng leon na nakikipaglaban para sa hegemonya, at sila ay mga maliliit na hyena. Hindi, dapat ito ay isang bagay na mas maliit. Imposibleng masaktan nila ang kalaban, o limitado ang pinsala, kapag pumasok sila, pangunahing ginagamit nila ang mga taktika tulad ng panliligalig at pagkaantala. Ngunit, kahit na ito ay epektibo, ang kanilang mga nasawi ay maaaring napakataas. Mga kapatid, ano ang sitwasyon? Sa palagay ko nakita na ninyo ito, sa isang simpleng pangungusap, ang mga kapangyarihang ito ay malayo sa ating kaalaman at kakayahan. Ibig sabihin, kung papasok tayo para magbigay ng suporta, malalagay tayo sa malaking panganib, malaki ang posibilidad na karamihan sa halos 10,000 tropa natin ay mamamatay o masugatan sa maikling panahon. Naniniwala ako na tiyak na hindi maraming tao ang makakalabas ng buhay. So, ready ka na ba? Mabigat talaga ang pakiramdam ni Heifeng nang sabihin niya ang mga salitang ito, dahil bilang isang espesyal na sugo, alam niya na malamang na nasa panganib siya kapag pumasok siya sa ganitong uri ng kapaligiran. Ang dating pananabik na matulungan ang ninuno ay nauwi sa higit na pagkabalisa. Gayunpaman, sa pangkalahatan, ang bagay na ito ay maaasahan pa rin. Kung tutuusin, kung makakaligtas ka, katumbas ito ng pakikipaglaban sa tabi ng iyong ninuno, sa hinaharap, ang iyong katayuan at paggamot ay maaaring lubos na mapabuti. Hindi lahat ay may pagkakataong makamit ang gawaing ito. Handa na. Sa likod niya, sabay-sabay na tumugon ang lahat, na may momentum na parang bahaghari. Superior. Sabay tibok ng puso, tumalon muna si Heifeng sa dagat ng dugo, at pagkatapos ay isa-isa ring tumalon ang lahat ng nasa likod niya. Ang eksena ay kasing ganda ng hindi mabilang na dumplings na dumadagandong. Halos sa sandaling makapasok ang mga taong ito sa Blood Sea, agad na tumugon ang buong Blood Sea's automatic defense system. Maraming halimaw ang direktang bumangon mula sa dagat ng dugo, at pagkatapos ay direktang inatake ang lahat sa Akademya ng Panitikan. Biglang naging mas masigla ang dagat ng dugo na dati nang masigla. Maraming tao at halimaw sa loob, pinabaligtad sila at malupit na nakikipaglaban. Ang buong dagat ng dugo ay lalong naging mabaliw sa ilang sandali. Narito ang tulong. Sa dalawang itim na anino, ang boses ng halimaw ay tumawa ng mapanlit. Napakalakas ng tunog, ngunit dahil sa mga espesyal na dahilan, hindi ito marinig ng ibang tao sa dagat ng dugo.
Maririnig lamang ito ng dalawang matandang halimaw na magkapareho ang antas. Hindi tumutol ang boses ng matanda. Ano, hindi ka ba masaya? Panunuya ulit ng halimaw. Wala pa ring tunog. Ha 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 ha. Hindi napigil ang matawa ang halimaw. Halos 10,000 eksperto ang biglang pumasok upang tumulong mula sa dagat ng dugo, mula sa isang makatutuhanang punto ng view. Ito ay tiyak na isang magandang bagay, ngunit mula sa isang tiyak na pananaw, ito ay maaaring hindi isang magandang bagay. Alam ito ng mga halimaw, at gayon din ang dugong demonyo. Tingnan mo kung gaano kakasaya. Malamig na sumagot ang biyenan, maaaring hindi naman ito isang masamang bagay, maghintay ka lamang. Habang malamig na sumagot ang biyenan, sa sumunod na segundo, biglang dumating ang figurang binago ng biyenan. Gumalaw ang itim na anino ng may matinding bangis. Gayunpaman, ang itim na anino ng halimaw ay hindi nataranta, at lumaban lamang ng mahinahon. Bigla na lang nag-atake ulit ang dalawang itim na anino na nagdulot ng pagsabog. Gayunpaman, kumpara sa dati, ang halimaw na ngayon ay malinaw na nasa itaas, dahil alam niya na siya ay may isang tiyak na kalamangan sa sandaling ito. Sa madaling salita, ang taong hindi sigurado sa kanyang sarili ay hindi ang kanyang sarili ngayon, kundi ang ibang tao. Ang dahilan ay napakasimple, ang grupong ito ng mga tao mula sa mga sikat na tindahan ay bumaba sa Blood Sea para tumulong, gaya ng nabanggit kanina, parang tinutulungan talaga nila ang ninuno sa Blood Sea. Pero kung tutuusin, baka hindi naman talaga siya matutulungan nito. Bakit naman? Theoretically, kung may katulong ka, kahit konting tulong, katulong ka pa rin, ang pagkakaroon ng isang katulong ay mas mabuti kaysa sa walang isa, ito ay isang tiyak na katotohanan. Gayunpaman, iyon ay theoretical. Huwag kalimutan, ang ninuno ay nakatira sa dagat ng dugo, sa madaling salita, ang kapangyarihan sa dagat ng dugo ay malapit na nauugnay sa kanyang sarili. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng tumalon ang mga taong ito sa dagat ng dugo? Ibig sabihin, lahat sila ay magti-trigger ng defensive formation ng Blood Sea, kaya ano ang mangyayari sa defensive formation? Gaya ng alam nating lahat, ang defensive formation ay random na magpapangitlog ng maraming halimaw para harangan ito. Ngunit gaano man ito ka-random, mayroong isang hindi mababago na katotohanan na ang mga bagay na ito ay palaging nagmumula sa dagat ng dugo. Sa madaling salita, kapag bumaba ang mga taong ito, hindi lamang sila nabigo upang tulungan ang ninuno ng dagat ng dugo, ngunit dahil din sa kanilang pagdating ay pinilit si Zue na maglaan ng maraming lakas upang bumuo ng sarili nitong mga depensibong pormasayon at manganak ng maraming halimaw. Sa makatuwid, bago ganap na maalis ng grupong ito ng mga tao ang depensibong pormasayon, ang grupong ito ng mga tao ay isang ganap na pasanin. Sa pagkakataong ito, ano ang dapat ikatakot ng halimaw? Anyway, kahit pantay-pantay sila, na-maintain pa rin niya ang original strength niya, pero ang kalaban niya, nagkusa siyang hamina. Siyempre, ang panahong ito ng panghihina ay hindi magtatagal, habang ang mga taong iyon ay lumalampas sa pagtatanggol na pormasayon, ang nagtatanggol na pagbuo ng dagat ng dugo ay masisira, at pagkatapos ay natural, ang kapangyarihan ay dahan-daang babalik sa dagat ng dugo. Siyempre, ang tulong ng mga taong ito ay magbibigay din sa kanya ng ilang tulong, bilang resulta, ganap niyang sasalungat sa trend at dahan-daang liliko mula sa kasalukuyang mahina patungo sa pataas na presyon. Nasa kritikal na sandali ang ninuno, kaya paanong hindi siya mabalisa? At sa labanan sa pagitan ng mga master, ang mga isyong ito sa kaisipan ay napakahalaga, dahil para sa kanila, kahit anong sitwasyon sa kanilang dalawa, kahit na ang ngiti ay hindi pinansin ng mga tao, ito talaga ang pinakamahalagang bagay na makakapagpabago sa sitwasyon ng kanilang laban. Ito ang kaso sa pagitan ng masters at masters, halos pareho lang ang lakas nila, sa maraming pagkakataon, ang mga detalye ang tumutukoy sa tagumpay o kabiguan. Sigurado, sa ganoong pagkakaiba ng pag-iisip, ang depensa sa panig ng ninuno ay unti-unting humigpit, habang sa kabilang banda, ang panig ng halimaw ay naging mas makapangyarihan sa mga oras na ito, at hindi namamalayan, nagsimula itong sumikop sa isang tiyak na lugar, kalamangan. At sa dagat ng dugo, ang dagwang lalaki ay sumasailalim din sa pagbabago. Ang pangit na epidermis sa kanyang ibabaw, dahil man sa pagguho ng dagat ng dugo o sa paglipas ng panahon, ay tuluyan ng nalaglag at napalitan ng bagong kulay na ginto.
Wala na itong mga kulubot doon ngayon lang, at naging mazeland at madulash, sa di kalayuan ay parang balat ng sanggol. Buti na lang golden baby ang baby na ito. Sa katawan nitong gininto ang munting dugong lalaki, ang dating pulang dugong meridian at mga daluyan ng dugo ay nagsimulang dahan-daang tumigas, at sa pinakamaikling posibleng panahon, nagsimulang lumitaw ang gininto ang liwanag ng bituin sa ibabaw. At sa mga ilaw na ito sa lugar, ang mga meridian at mga daluyan ng dugo ay biglang lumakas. Boom! Isang malaking figure ang biglang napaatras ng ilang hakbang, kasabay nito, ang mga alon sa likod nito ay direktang itinaas ng 12-12 metro ang taas. Ngunit nakatayo pa rin doon ang madilim na anino ng halimaw. Malinaw naman, walang mga sorpresa sa pansamantalang tunggalian, ang halimaw na may ganap na kalamangan sa kanyang isipan ay gumawa ng isang galaw at direktang pinilit ang kalaban pabalik gamit ang isang palad. Ang isang payat na kamelyo ay palaging mas malaki kaysa sa isang kabayo. Bagamat ako ay matanda na, hindi ako isang tulad mo na maaaring magpanggap na nasa harapan ko, sa isang matagumpay na suntok, nabawi din ng dominanteng halimaw ang kanyang malamig na kay-abangan. Mayroon siyang ganitong kwalipikasyon. I know you are capable, but you just have a slight advantage while I am in some situations, as for showing off your power in front of me. Puno ng dissatisfaction ang boses ng biyenan. You can't be proud for long. After this group of people was completely over, hindi lang ako mauubos, pero magkakaroon din ako ng mga katulong na tutulong sa akin na kitilin ang buhay mo anumang oras. Talaga, ngumisi ang halimaw. Hindi ba? Walang takot ang boses ng biyenan. Bagaman sa isang tiyak na lawak, ito ay may tiyak na epekto, ang epektong ito ay hindi ang katapusan ng mundo para sa kanya. Hanggat maaari niyang pilitin na makaligtas sa panahong ito, kung gayon para sa kanya, ang natitirang bahagi ng mundo ay magiging ganap sa kanya, at ang kalamangan ay ganap na nasa kanyang panig. I know what you have in mind, but if you take my advice, you may not be able to hold on until that time, tsaka, kahit kaya mo pang kumapit hanggang that time, anong magagawa mo? Do you think that these rabble-rousers can help you? Can you really turn the situation around? Panunuya na sabi ng halimaw. Ang biyenan ay gustong sumagot, ngunit hindi nagtagal ay naunawaan niya ang kahulugan at malamig na ngumiti. Sabi ko, ikaw na matanda, bakit ang tigas ng ulo mo sa akin? Ito pala ay nasa iyo pa rin, halatang. Naghihintay din ng tulong ang halimaw. Gayunpaman, ang mga katulong na gusto niya ay halatang hindi niya mga subordinate, hinihintay niya ang muling pagsilang ni Han Sanchen. Ang Han Sanchen ay protektado ng isang gininto ang katawan, kaya kahit nasa dagat ng dugo, maaari pa rin siyang tumayo mula sa karamihan at maging walang prinsipyo. Kahit halos wala na siyang katawan dahil sa pressure ng blood sea, mabilis siyang nakatugon sa pressure na ito dahil sa pagkakaroon ng golden body. At the same time, this guy can also draw the blood sea in the opposite direction after using this pressure. Ang kapangyarihan sa loob ay tumutulong sa muling paghubog ng katawan nito. This is the special thing about this kid. And it really makes the ancestor feel for the first time that in this era, there are still humans who can be so strong. Gayunpaman, mayroon siyang makapangyarihang Han Sanchen, at magkakaroon din siya ng malaking bilang ng maliliit na tao, sa puwersa ng magkabilang panig na lumalaban sa isa't isa, hindi tiyak kung sino ang mananalo. Siyempre, kung may sagot siya, halatang pipiliin niya ang sarili niya. Walang ibang dahilan, kung may sapat na lakas si Han Sanchen para patayin ang mga subordinate na ito, hindi mapupunta si Han Sanchen dito sa dulo ng kalsada. Sa makatuwid, siya ay lubos na tiwala. Patayin. Muling umatake ang dalawang itim na anino. Sa halos parehong oras, ang itim na hangin at ang kanyang mga gang ay nahuli din sa isang labanan sa mga defensive monsters sa defensive array. Ang labanan ay nasa lahat ng dako sa dagat ng dugo, at ang mga pagsabog ay nangyayari sa lahat ng dako. Hindi mo masasabi kung sino ang napatay ng halimaw at kung sino ang napatay sa kinahinatnan ng dalawang itim na anino, In short, nagkaroon ng mabibigat na casualties at matinding bakbakan dito. 11 kilometro sa labas, ang pulong ay nasa isang mapait na labanan. Habang ang tagiliran ni Chimeng ay lumusot mula sa likuran, ang puting sugo ay kailangang pansamantalang ayusin ang kanyang diskarte at piliin na paliitin muli ang kanyang mga tropa sa oras na ito. Gayunpaman,
Nagsimula na ang pag-atake, at alam ng envoy na nakaputi na walang babalikan, kaya nakayuko lamang siya, at pagkatapos muling ayusin ang koponan, naglunsad siya ng pag-atake kay Chimeng. Sa pag-ataking ito, direktang binago ng puting sugo ang kanyang diskarte. Ang koponan ay direktang nahahati sa 3 layer, iyon ay, ang harap, gitna at likuran ng mga hukbo. Ang distansya sa pagitan ng bawat hukbo ay mas mababa sa 2 metro, at ang distansya sa pagitan ng bawat tao ng paalang ay hindi hihigit sa 1 metro. Sa ganitong paraan, bagamat ang koponan ay napipilitang mag-cut ng isa pang layer, ang pagkalat ng mga individual na sundalo ay hindi gagawing masyadong kakaunti ang bawat layer at hanay ng mga sundalo. Sa pagkakataong ito, nagpasya na siyang patayin si Chimeng at iba pa. May 3 patong ng mga tao. Sinubukan man ni Chimeng ang pamamaraan ngayon, gaano man kalalim ang pinadala niya sa 1 dosina o 20 tao para magtago, basta't may lakas ng loob na bumangon, hindi sila makakatakas sa mabilis na paglaban ng koponan. Special Envoy, mukhang papatayin na tayo ng kabilang partido this time, mahinang sabi ng katabi niya. Alam ni Chimeng na tiyak na nauubos ang pasensya ng kabilang partido, ngunit mabilis na natutunan ng kabilang partido ang mga aral ng ilang mga kabiguan, at ang mga ito ay talagang nangangahulugan na ang mga pagkakataon para sa kanya na magnakaw ng mga manok ay unti-unting nawawala. Hindi namin kayang mag-delay, sabi ni Chimeng. Alam niya na halos umabot na ito sa limitasyon nito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!